Isang bata walang buong katawan na natitira. Isang kapatid isinuot na lang sa isang bakal na suit of armor dahil wala nang ibang paraan para hawakan ang kaluluwa niya rito sa mundo. At lahat ng ito dahil sa isang desisyon na ginawa nila noong bata pa lang sila, desisyong akala nila'y magpapabalik sa buhay ang kanilang ina. Pero sa halip, binago nito ang buong buhay nila magpakailanman. Sa video na to, babalikan natin ang simula ng lahat kung paano naging kilala bilang Fullmetal Alchemist si Edward Elric at bakit hanggang ngayon hindi niya kayang talikuran ang panuntunang tinatawag na equivalent exchange. Lumilipat na tayo sa kasalukuyang timeline ng kwento. Nasa gitna na ng isang mainit at tuyong disyerto sina Edward at Alphonse, parang mga ordinaryong magkapatid na nagtatalo at nagkakantiyawan sa isa't isa habang naglalakbay. Pero kapag mas mapapansin mo, may mga kakaibang detalye. Bakit laging nakasuot ng buong metal na armor si Alphonse kahit sobrang init ng paligid? At bakit palaging idinidiin ni Edward na huwag siyang tawaging maliit gayong bata pa lang siya? Habang naglalakbay, umabot sila sa isang bayan na tinatawag na Lior, tuyot at mukhang mahirap sa unang tingin, pero may kakaibang biyaya sa gitna nito. Dito nila unang narinig ang boses ng isang lalaking tinatawag ng mga taga roon na Sir Cornelo, isang propeta na pinaniniwala ang may kapangyarihang gumawa ng mga himala at nagdala ng kasaganaan sa dating tuyot na bayan. Sa kanilang paglalakad, nakilala nila si Rose, isang batang babae na naghahanap ng sagot sa isang bagay na imposible, ang muling pagbabalik buhay ng yumaong minamahal niya. Ipinangako sa kanya ni Cornelo na kaya niya itong gawin, kapalit lang ng patuloy na pananampalataya at debosyon ni Rose. Nakikita ni Edward ang totoong kulay ng sitwasyon, hindi ito himala kundi alchemy, pero isang uri ng alchemy na lantarang lumalabag sa panuntunan ng equivalent exchange. Paano niya ito nagawa ng walang kapalit na mukhang katumbas? Dito unti-unting bumubuo si Edward ng hinala, maaaring may hawak si Cornelo na isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang lehendaryong Philosopher's Stone, isang bagay na may kakayahang lampasan ang mga karaniwang batas ng alchemy. Nang malaman ni Cornelo na isa palang sertipikadong state alchemist ang batang si Edward, agad siyang itinuring na banta, at inutusan ang isa sa kanyang mga tauhan na tapusin ang buhay ng magkapatid. Sa gitna ng krisis na ito, ipinakita ni Alphonse ang isang lihim na matagal niyang itinatago, isang katotohanan tungkol sa kanyang katawan na magbabago sa pananaw ni Rose sa kanila, at magpapaalala sa manonood kung gaano kalaki ang naibayad na presyo ng magkapatid noong gabing iyon sa kanilang bahay. Mula rito, sumiklab ang unang malaking labanan sa serye. Gamit ang kapangyarihan ng Philosopher's Stone, gumawa si Cornelo ng isang chimera, isang nilalang na resulta ng pinagsamang mga hayop sa pamamagitan ng ipinagbabawal na anyo ng alchemy. Sa harap ng banta na ito, kailangang patunayan ni Edward na hindi lamang siya isang batang may pambihirang talento, kundi isang tunay na alkemistang handang lumaban para sa katotohanan, para kay Al, at para sa kanilang minimithing muling pagbabalik ng kanilang katawan. Kaya ba talaga nilang matalo ang isang taong may hawak na Philosopher's Stone? At ano nga ba talaga ang eksaktong nangyari noong gabing iyon sa bahay ng mga Elric, ang gabing binago ang lahat? Malalaman natin ito sa mga susunod na bahagi ng kwento, kaya siguraduhin yung nakasubscribe kayo at naka-notification bell para hindi kayo makaligtaan sa susunod na video.